Dili man siya ang nagdaog-daog nako. Wa pa lagi ko gidaog-daog, di lagi ko patindugon diri sa Panabo ba. Ako, sino ba yung nang-aapi kay Vice President Sara Duterte? Habang siya po ay nag-speech dyan sa Panabo, meron po diyang nagtanong sa kanya or nagsalita kasi nabanggit po niya si Pangulong Bongbong Marcos sa speech niya at may nagsalita po na dinadaog-daog daw siya. At ngayon, dinipensahan po ni Vice President Sara Duterte na hindi naman siya ang nagdaog-daog or nang-aapi. Ibig sabihin, hindi po si PBBM ang nang-aapi sa kanya. Sino kaya? May idea ba kayo? Ako may idea eh. Lalaki at babae. Oo, meron na yan. Nasa tabi-tabi ni PBBM. Alam naman natin. Ako, naniniwala po ako na si PBBM ay masyado talagang mabait po yan. Kaya yan po yung problema ngayon. Kaya sinasabi ng iba na po yung nagdidikta o iba na yung Pangulo ngayon. Nako, kasi hindi na daw kaya sana kakayanin ni PBBM sa tulong po ni VP Sara, magtulungan yung Vice President tsaka President natin. Ito, panuorin po natin ang speech po ni Vice President Sara Duterte dyan sa selebrasyon ng 23rd araw ng Panabo. Ito po ang video. Mga kaigsuunan, nako dinhi sa Panabo, ladies and gentlemen, assalamualaikum, madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan, magandang araw sa inyong lahat. Unahon-una nako ang ako ang mga pagpasalamat. Una, ang ako ang pasalamat kaninyong tanan sa inyong imbitasyon sa akoa nga motambong sa inyong araw ng Panabo. Daghang salamat sa inyong sa akoa dinhi. Hibaw mo, dugay na bayag yung ko naghandom nga tagdon ko ni Mayor. Sige ni siya managad sa akoa kaniadto. Sige ko ana, kadaagi na ako, matog Tagog, matog Compostela, Davao de Oro, matog Mati, maagi ko, siyempre maagi man yung taog Panabo. Tanaw ko sa inyong City Hall nga makaana ko, kanusa ka ako imbitahon na ilahang mayor din mo. Pagkauman, kaganina, di pa gitagad na ko ni Mayor. Ganina, siya sa ko, sa Inday Sara. Yes, Mayor. Kumusta naman imong kinabuhi, day? Nakaingon yun ko yung taon sa iyain ko. Mao na may Mayor, mao na ginig, daog-daog lang. Pero dako kayo ako ang pasalamat kay tungod sa inyo ang imbitasyon, tungod kay sa imbitasyon ni Mayor, nakabarog ko dinhi sa inyong atubangan para magpasalamat kaninyo. Una, ang ako ang pasalamat personal sa inyong tanan, sa inyong tabang, sa inyong suporta, sa inyong kampanya, ug sa inyong boto para kanako tong nilabay nga piniliay Mayo 2022. Daghan kayong salamat. Ikaduha, ang pagpasalamat ako agihapon personal sa inyong padayon nga suporta sa ako ang trabaho, isip, Secretary sa Department of Education o Vice President sa ato ang nasod. Daghan salamat. Katulong pagpasalamat, mao ang ako agihapong personal nga pagpasalamat sa inyong suporta sa syudad sa Davao kadtong mayor ko sa Davao City. Daghan salamat sa inyong mga taga Panabo. Ang sunod na pagpasalamat gikan sa amoang pamilya, ang pamilya Duterte. Dako kaayo mi og utang nga kabubuton kaninyong tanan mga kaigsuunan namo sa inyong gihatag nga higayon, oportunidad kanamo nga makasilbi, makaserbisyo sa ato ang nasod. Daghan kayong salamat. Ug sa inyong unom katuig nga suporta sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Daghan salamat mga taga Panabo. Ug ang katapusang pagpasalamat gikan kay Pangulong Bongbong Marcos, ang iyahang pagpasalamat sa inyong suporta, sa iyahang tinguha ug sa iyahang pangandoy damgo para sa ato ang nasod, para sa isang bagong Pilipinas. Daghan salamat. Dili man siya ang nagdaog-daog nako. Wa pa lagi ko gidaog-daog, lagi ko patindugon diri sa Panabo ba. Dili
Dili kalimot nga nakabuot sa inyong syudad isip top performer sa peace and order, illegal drugs complaint, local governance, and education. Congratulations sa inyong tanan. Dako na kaayo og kabag-uhan ang inyuhang syudad ug nalipay mi isip na inyuhang mga silingan dinha sa syudad sa Davao. Tungod kay kaybaw mo baya no, ang uban biyang mga taga Davao diri na sila nagapamalingki, diri na sila nagagrocery sa inyuha sa Panabo. Tungod kay mas duol na ug pareho na pod. Pareho ra ang grocery, pareho ra ang palingki kung dito sila sa syudad sa Davao o dinhi sila sa Panabo. So makita nato nga dako na kaayo og kabag-uhan ug kalambuan dinhi sa inyuhang syudad. Apil na dinhi ang dili ikabaylo nga garbo sa Panabo City isip banana capital of the Philippines. Ang pagtanom og saging ang kinabuhi sa syudad. 40% sa yuta dinhi gihatag sa mga katawhan ug komunidad ug panginabuhian. Kalambuan sa local markets ug local entrepreneurship ug oportunidad sa mga investors. Ingnan nako ang ako ang katong nilabay nga adlaw, ingnan nako ang ako ang kauban. Doon na biya tay lakaw, pagabot sa Davao doon na tay lakaw, maato patag Panabo kay mo atenda sa araw ng Panabo. Ako ang kauban ingon siya, kana mga taga Panabo dagko biya na silag saging. Abi ko wala ko nakadungog og tarong sa iyahang tubag sa ako kung saan mong gisultihin siya kanang mga taga Panabo dagko na sila og saging. So nangutanan ko sa iyaha, anak ko sa iyaha, unsa man kay tungod export ang ilahang saging no anang makita nato sa mga tindahan sa Japan, mga gikan sa Davao City nga mga saging. Siya dili. Mga taga Panabo, mga dagko gina silang saging. Ano siya sa kwa, ikaw na lay sabot. Ako ang pagkasabot tungod to kay dagko kaayo ang banana plantation dinhi sa inyuha sa Panabo nga mooy nagpadagan sa inyuhang ekonomiya. Dako og kontribusyon sa pagpadagan sa inyuhang ekonomiya dinhi sa Panabo. Pero kaganina pagsulod nako di na gyud ako mapugnan. Magsige na gyud kog huna-huna. Dako kaya ni siya og saging, dako ni siya og saging, kasi dako og saging dinhi. Si Mayor ganina nag-speech na hinumduman nako, dako nga saging. Pero nalisa ang ako ang kuan ba, kato ako ang kaistorya, kuan man to siya, dili ko sigurado kung LGBT ba siya o lalaki siya. Pero gidudahan na mo nga LGBT to siya. So siya gid ang expert siguro sa dagkong saging. Nalipay sab ko sa akong nadunggan nga ang University of the Philippines, Los Baños Professional School for Agriculture and the Environment magbutang og satellite campus sulod sa Agraria Agritourism Development. Aron magtanyag og master's degrees sa agriculture and environment. Mao kini ang katumanan sa mga damgo sa atong katigulangan. Nga kita ug ang atong mga anak dili na kinahanglan mobiya sa Mindanao aron magtuon sa laing dapit. Karon aduna na kitay mga universidad sulod mismo dinhi sa atoa sa Panabo. Ang kabag-uhan sa Panabo gagikan sa pundasyon, panaghiusa ug paningkamot sa mga Panabuans. Ang araw sa Panabo usa ka hulagway sa inyong kolektibo ug makanunayong pagtinabangay. Daghang salamat sa inyong sakripisyo sa atong mga mag-uuma, sa dedikasyon sa atong mga trabahante, sa mga galapuyo, sa mga small to medium to large business enterprises dinhi, sa atong men and women in uniform, ug sa atong local leaders nga walay puas nga gahatag og direksyon aron ang agrikultura ug ang lokal nga ekonomiya sa Panabo magpadayon ug mabungahon.
Magpasalamat ta sa ato ang mayor kay Jose Relampagos sa iyahang makanunayong pagduso sa mga pulisiya, sa infrastructure, public safety, social services para sa mga kabus, education ug ang imong pagsiguro sa mga kadalanan sa Panabo adunay sakto ug lapad nga drainage system. Daghang salamat, Mayor. Dako kini nga tabang isip disaster risk reduction measure sa panahon sa kakusog sa ulan o sa mga bagyo. Niadtong miaging bulan lang, atong nasaksihan ang pagbaha nga dala sa kusog nga pag-ulan nga mao'y hinungdan usab sa pagdahili sa yuta dinhi sa Davao Region. Dili kadto usa ka bagyo apan 12 ka mga kinabuhi ang nakalas ug libuan ka mga pamilya ang kinahanglan nga mobakwit alang sa kaluwasan. Ihangyo ko ang tanan nga mutabang sa pag-andam sa atong mga pamilya ug komunidad batok sa ingon nga mga katalagman. Ang paglikay sa katalagman ug pagkaandam sa pagbag-o sa klima dili lamang trabaho sa atong mayor, dili lamang trabaho sa gobyerno, kundi trabaho natong tanan. Mao kini ang rason ngano usa sa mga proyekto sa Office of the Vice President mao ang pagbabago a Million Learners and Trees campaign. Sa pakigtambayayong sa Department of Education ug sa Departments of Environment and Natural Resources, makig-uban kita sa mga local government units sa pagtanom ug usa ka milyon nga kahoy sa tibuok nasod isip paagi sa pagsumpo sa climate change ug pagpataas sa disaster resilience sa atuang nasod. Kuyog sa dagan sa panahon, labi na sa kauswagan sa inyong syudad, apil gyud ang mga hagit sa matag usa kanato ug ang mga kinahanglanon sa atong mga pamilya. Usa niani ang pagpaskwela sa atong mga anak, ang paghatag og suporta og saktong pamaagi aron makab-ot nila ang ilang mga pangandoy. Apil sa atong panginabuhi ang pagsiguro nga dili sila makasinati og mga daotang butang sama sa bullying, mental health issues, illegal na droga, recruitment sa mga terorista ug insurhensiya ug mga unwanted pregnancies. Himong progresibo ang usa ka syudad kung adunay youth empowerment. Magtinabangay kita nga kini magsugod sa ato ang panimalay ug mogawas kini sa ilang mga aktibong kalihukan sa atong mga barangay ug dinha sa atong mga eskwelahan. Moabot ang panahon na ang Panabo City mahimong usa ka highly urbanized city. Mao kana ang damgo nato para sa inyong syudad. Kini nga potensyal adunay mas dakong oportunidad ug hagit sa tanan labi na gayod sa atong mga anak nga nagdako diri. Ilang skills, expertise, mga bag-ong kasinatian sama sa panahon sa digital technology maoy mapadayon sa inyong nasugdang kauswagan sa Panabo. Padayon ninyo ang inyong suporta sa peace and order, lokal nga ekonomiya, sa pagpalambo sa kultura ug nagkalaing-laing gigikanan sa inyong katawhan ug sa pag-amping sa gahom, gasa ug dungog sa inyong agrikultura. Sa makausab, dako akong kumpiyansa sa inyong mga plano para sa kalambuan sa inyong mga nagkadaiyang pamilya ug sa inyong syudad. Andam magpaluyo ang Office of the Vice President sa panginahanglan sa atong mga katawhan, labi na sa medical ug burial assistance, sa pagnegosyo ug panahon nga adunay krisis o kalamidad. Magpasalamat ko sa ato ang Governor Edwin Hubahib sa imuhang pag-endorso kanako dinhi sa inyuha sa probinsya sa Davao del Norte. Layo pa man ang sunod nga piniliay, pero daghan salamat ko, basin dinhi puday ko modagan o Governor. Thank you sa endorsement nimo. Mga kababayan, patuloy po tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat
ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa pamilyang Pilipino. Syukran. Napakasimpleng vice president natin, di ba? Tsaka yung yung mga lahat ng mga sinasabi niya ay talagang pinapakinggan ng mga tao. At diyan po tayo kasi sa puntong sinabi niya na hindi naman daw si PBBM. Kasi nabanggit po niya si PBBM diyan. Suportado niya si PBBM. Mayroon lang talaga ngayon na maraming mga hindi nagustuhan yung pamamaraan ni PBBM. Posible na naapektuhan si PBBM ngayon baka doon sa mga nakapalibot sa kanya o baka hindi niya kayang kontrolin kasi yun nga masyadong mabait ngayong pangulo natin ngayon. At sinabi ni BP Sara, yun nga hindi daw yung ang nagdaog-daog sa kanya si PBBM. Sino kaya? Yun po ang tanong natin ngayon. Sino kaya? Pero para sa akin mayroon na akong idea doon. Yung taong dinidedma lang siya lagi. Kasi yung isa si baka sabihin nyo si Tambi o si Speaker. Si Speaker naman, tingin ko wala naman silang mabigat na na ngayon. Kasi nitong huli lang, ay nakita na natin nag-shake hands sila. Nung pumunta saan ba pumunta sa ibang bansa, si PBBM, na nag-shake hands na sila. Nagkabati na. Si Speaker Romualdez at si BP Sara. Nakikisama na si BP Sara talaga doon. Meron lang isa, yung deadma pa rin. Dinidedma pa rin siya. Diba? Ibig sabihin talagang may galit talaga siya kay BP Sara. Baka yun yung sinasabing nang aapik kay BP Sara. Yun nga, yun ba? Sa tingin ko yun. Dalawa lang naman ang pwedeng dyan nakikita natin sa social media. Ngayon kasi, meron na po tayong social media. Yung mga galawan nila ngayon ay hindi na maitago. Hindi kagaya dati, kung ano yung ilabas sa TV, kung ano yung ilabas sa dyaryo, naniniwala na tayo. Ngayon, kung ano yung inilabas nila sa TV at sa dyaryo at may salungat yung nakikita natin sa social media sa mga galawan nila, ay hindi nila maitago yun. Iba na po ngayon. Kaya mababasa na po natin kung sino yung totoong makatao. Makatao talaga. Yung totoong nagsiservisyo sa mga tao. Hindi yung masyadong masyado ng pera-pera lang lagi ang pinag-uusapan nila gustong maging milyonaryo. Kaya nakaupo dyan. Ay, masasabi nyo? Kayo baka alam nyo kung sino? Comment tayo dyan kung sino yung sinasabing nangaapis kanya. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.